and Benito Garcia are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership to the former Congressman Taras in this complaint that we filed against Senator Soto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Taras. Lapit lang sir sa mic. Lang. Baba nyo nga yung mic, naka ano eh. Baba lang namin yung mic. Baba lang nga yung mic. Baba yung mukha eh. Baba nyo yung mic. Baba na ng mic, baba. Mababa. Wala kami sinasabi. Wala. Baba nyo yung mic. Hindi makita yung gandang lalaki. Ang taas eh. Para ka namin pinasusubo ng mic sir eh. Okay na, sir. Konti pa. Okay na. Baba pa, konti pa. Sir, harap ka sa camera. Sir, harap ka rito. Buka. Sa pagparang sa atin ay kung mga public statements ni Senate President Vicente Soto III of due respect to him ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagpaprasya na into the territory of statements that tend to destroy the credibility, undermine the faith of the people, lalo-lalo na po yung mga statements ka, for example, sa Bonilla, mas magaling pa ang first year law student para sa mga Mahal kami. senior associate justice walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po tama, lalo-lalo na sa isang tao na siya po ang
ng Apple Chamber at ating so, para patahimik si Senate President Soto at yun po sinasabi nila is 50% of what mas kahit ito ay hindi na malangkas sa rules on contempt and what is permissible na sapagkat the Supreme Court, one of the great departments of government, is entitled to respect from the other two departments when pastusin lang. Hindi naman kung pinapastusin sa Supreme Court, ang Senado, o ang mababang kapuluhan. So, what the Senate President is totally conform. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng Konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Dapat the power of judicial. Okay. Sapagkat kahit kung equal ka, kaya nga kung equal hindi ka pwedeng sabihin na mas mapagpunta. Oo, na mas mapagpunta, equal. Kayo may ginawa kayo sa impeachment mo yun. Medyo puno sa Korte Suprema, Senado pa rin, Suprema, mali mo yung ginawa niyo. Hindi exercise of expertise. Dapat mo natin. Kung natatandaan ko yung sa Amerika, yung war versus Bush sa Florida. Paano kung Florida ang bagay na botohan sa Florida ay kung sila yung kagulo ng Amerika ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, the Vice President of the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the actions of mature politicians in a mature democracy. Eh tayo parang mga tatayo eh. Pag hindi natin ang buhay yung gusto natin, gagabog tayo, nakibigin tayo. Hindi po dapat gano'n ang Senate President. Kasi kung ma-file na guilty of indirect contempt si SP Soto, ano po ba maging epekto nito sa kanya? May penalty po ba? Maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. Maaari po siyang agalitan o ma-reprimand, ma-censure, nataas-taasan po siya po ay pagpuntahin, mag-mentally o makulong ng ari na po. Ano nagawa niya siya? Ay di po, outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay subject to separate complaint sa ethics committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin nila kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President aside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang akwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Right. Inaayos po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masimula. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masimula yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just to add, may mga statements siya online. Pwera doon sa interview kay Mr. Esquerra, meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente, yung Senior Justice, parang personal niya. And he also had a statement na inaamyendahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. So very responsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto. May jurisprudence marami. In fact, As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Hindi-decide siya yung decision ng Supreme Court. Inintimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, makapalitan yung mga laman ng Supreme Court. Yung din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito, mag-check siya tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at
same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, for the verdict. Isang very famous and landmark case po yun. Kaya sana nadala-dala na ito si Senate President Soto. Knowing that, yung lolo niya ay kinastigate ng Korte Suprema for indirect contempt before. Pero, I don't know kung anong ginawa niya, masyado niyang pinersonal ang ating Korte Suprema. And that is very bad to our system of democracy and the design of the Constitution. Ang Constitution natin ay klaro na binigay ang poder sa ating Korte Suprema na mag-interpret ng ating Constitution. Kahit pa impeachment ang issue. Kasi ang impeachment is provided in Article 11 of the Constitution. Dapat galangin po ang desisyon ng Korte Suprema at Constitution. Any warning para sa ibang senador o bata? It is not our place to warn anyone. Kasi senador sila. We just want to show that if you cross the line, kami mo mga abogado ay we will not tolerate it. I'm also challenging the integrated power of the Philippines. Anong ginagawa niyo dyan mga kumpanyero? Kolekta kayo ng kolekta ng membership dues. Hindi naman pinagtatanggol ang Korte Suprema. Kami nalaman the integrated power should be the ones who are spearheading rules in the Supreme Court. Yet, we see nothing but silence. Masyado na po politicize na kasi ang ating integrated power. At saka, alam mo, doon sa mga sinasabi niya, parang directed pa niya ang Supreme Court na magsagawa sila ng constitutional amendment or charter change with the implication na parang i-abolish pa nila yung Korte Suprema. Sila nga mismo, for so many decades now, under so many presidents, there has always been proposal to amend the Constitution to Constituent Assembly. But pagdating ng point na magsagawa na ng amendment to Constituent Assembly, it's always the Senate ang paatas. Kasi takot sila na ma-abolish sila kasi parati nilang inaano yung voting separately or voting as one. Tapos here comes this guy, Soto, trying to talk about constitutional. Kaya nga, challenge ko siya, may podcast. Hindi nga, Soto,